Nakakabahala po itong pagkakabulgar ng pagsisinungaling ni Marcos Jr. na sinasabi niya wala daw siyang kinalaman at wala siyang alam sa mga flood control projects. May nasagap po tayong impormasyon and ito po ay verified mula mismo sa record ng Department of Budget and Management o DBM at ipinakita po sa atin ang isang summary report na for 2023 at 2024 sa budget po na tinatawag na unprogrammed items. Okay? Pag sinabi pong unprogrammed items, lump sum appropriation po ito. Wala pong items, no, na for example 1 billion farm to market roads, 20 kilometers, dito yan sa may Naga, Cebu o whatever. Yan ganyan. For example, yan po ay itemized budget. Sa panahon po ng 2023 at 2024, hindi po bababa sa 600 billion pesos to 700 billion pesos ang unprogrammed items na ipinasok po sa budget na pinirmahan ni Marcos 2023 and 2024. Okay. Sa unprogrammed items na to, bawat budget cycle na yan, sabi ko nga hindi yan bababa sa 600 billion pesos hanggang 700 billion pesos ang unprogrammed items. Mayroon pong 4,000 flood control projects. Ayun. Ngayon, dito po sa record ng deliberation ng House of Representatives, tinanong po ang taga-Department of Budget and Management kung sino ang makapag-release at nakakapagpa-release sa tinatawag na unprogrammed items in the portion of the budget. Ang sagot po ng resource person doon sa records po ng Kamara de Representante ay ang Budget Department Secretary. Ulitin ko po, tinanong. Ang nagtanong yata si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Party List. Sabi niya, di ba ang unprogrammed items o unprogrammed portion ng budget, dahil yan ay lump sum, sino ang makapag-release niyan at anong proseso? Ang proseso pala para makapagpa-release ka ng pondo sa unprogrammed items sa budget, kailangan magkaroon ng Special Budget Release Request. So magkaroon ka ng SBRA, Special Budget Release Request, or SBRR. At ang gumagawa po ng endorsement approval ng subject or ng special budget release request ay ang Department of Budget Secretary. Recommendation approval yon. Pero ang approval pala sa Presidente. Mantakin po ninyo, 4,000 mahigit na flood control projects na pinunduhan sa unprogrammed items ng budget 2023 and 2024 amounting to more than 5 or 400 billion to 500 billion pesos cumulatively. Ibig sabihin po, buo na. 4,000 plus flood control projects mula po sa unprogrammed items ng 2023 and 2024 budget ang pinarelease ng Department of Budget and Management para punduhan ang flood control projects na mga 4,000 mahigit na bilang iba't ibang flood control projects. Sino po ang nagkaroon ng final approval para doon sa special budget release? Si Marcos Jr. Hindi kulukoy talaga. Sinasabi niya na hindi siya sangkot, wala siyang kinalaman, wala siyang alam tungkol sa mga flood control projects na ito. Ang tarantado at kulukoy na presidenteng ito na nagmamaang-maangan, siya pala ang pumipirma ng tinatawag na special budget release approval. Ang special budget release approval charged to the unprogrammed items ay hindi po mapapalabas ang pondo kung hindi po pipirmahan ng Presidente kahit na ang recommending approval ay galing sa Budget Department Secretary. Klaro po na nililigaw, nililito at pinapasakay ni Marcos Jr. ang taong bayan. Hindi naman tayo maniniwala na siya po ay wala sa espiritu niya o siya po ay nag-hallucinate kagaya ng pakikipag-usap niya sa masamang espiritu ng kanyang tatay o ang diktador na tatay niya, na according to him, kinakausap niya regularly bilang consultant at advisor niya ang kaluluwa at masamang espiritu ng diktador na si Marcos Sr. So, nag-hallucinate ba si Marcos para pirmahan niya ang special budget release request na in-endorse sa kanya ng DBM Secretary, at ito ay umaabot, mga kababayan, sa 4,000 mahigit na flood control projects in 2023 and 2024 alone. Ha, mga kababayan? So lahat pala ng unprogrammed items, bagamat yan ay walang partikularidad, walang particular and specific items, magpaparelease ka niyan
kung ang mag-a-approve ay ang presidente. So ibig sabihin, pumipirma sa na nakapikit ang mata at tulog, o kaya ay naalimpungatan lang siya, hinawakan ang kamay niya at pinirmahan niya ang special budget release order para sa lump sum na mga 4,000 plus control, 4,000 plus flood control projects. Hindi po ka manipaniwala, mga kababayan, na ganyan pala kalaki. Kaya pala noong 2024, last year, bago po sa mambulat itong iskandalo na dinadambong at dinudurubo ang mga flood control projects na ilalim ni Marcos Jr., sabi niya, we have already almost completed 5,500 plus flood control projects, and then more will be coming. And then in the next few months, binabanggit na naman uli ng kanyang kulukoy at tarantado na DPWH Secretary na si Bunuan, na umabot na daw sa 9,000 flood control projects ang completed under the Marcos government. Bago sumambulat ang iskandalo na mga 1 trillion pesos sa flood control projects ang dinambong at dinurubo. Ito na. Hindi lang talaga si Martin Romualdez ang dapat singilin dito. At sila Saldico at mga magnanakaw at kawatan ng mga congressman, mga kriminal at sindikato na DPWH at mga kriminal na contractors. Mantakin po ninyo, 4,000 flood control projects funded under the unprogrammed items from 2023 and 2024 amounting cumulatively to more than 400 billion pesos ang pumirma para maparelease ang mga pondo. Si Marcos, ang tapos sasabihin po niya sa ating mga mamamayan, sa harap ng ating bayan, sa harap ng ating bansa, pag nagpapa-interview ang kulukoy na ito, wala siyang kinalaman, wala siyang alam tungkol sa flood control projects. Kaya tama na noong nagbibida-bidahan siya, at siya po ay nagmamayabang at naghambug-hambugan na mayroong 4,000 or 5,500 flood control projects almost completed na, and more are coming. And then after 2 days yata, binaha ng tulo-tulo ang paligid ng Metro Manila, ang paligid ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and even ang portion ng Bulacan at Pampanga, ay doon po nakita ng taong bayan na totoo pala na ninanakaw at ginagamit ang flood control projects para magpalusot ng pundo, mga kababayan. And mantakin mo, pinagtanggol pa niya, no? Sinabihan nga siya, tinanong siya ng media, Mr. President, akala po namin, mayroon ng mga 5,500 mahigit na flood control projects. Eh bakit po ganitong nangyari? Sabi niya kasi, hindi natin mapigilan ang buhos ng ulan. Ang volume ng ulan ay napakalakas. Kaya po, talagang ma-overwhelm ang mga flood control projects. And then the next interview, sabi niya kasi, nasira, nabangga ng barko ang flood control projects natin. Ha? Saang flood control project na pumasok ang barko at binangga ito? So he was still defending last year itong mga hausyaw, sindikato at dinurobo at kinulimbat ng mga flood control projects, because all along alam niya, siya po ang nagpundo. Even itong tinatawag na 1.7 billion flood control projects ng kanyang anak, diyan na ang kontraktor ay mga Diskaya, and even itong mahigit 30 billion pesos na kontrata ng mga Diskaya sa Ilocos Norte, under kay Sandro Marcos at sa mga Marcoses, dyan sa Ilocos Norte, alam ni Marcos Jr. na ito ay mga sinindikato ng mga projects kasi nakakatanggap sila ng SOP dito. Nga, kaso lang, nagtuloy-tuloy itong problema niya sapagkat ganun din pala kasindikato, mali-maleta din at mga dagsa-dagsa na pera din ang tinitira ng kanyang pinsan, sila Saldico, at iba pang mga magnanakaw na politiko, including ang DPWH at mga kriminal na contractors. Lalo na nang lumabas yung iskandalusong interview sa mag-asawang Diskaya. Yung how many was that? 48 or 52 na mga luxury cars sa interview po ni Corina Sanchez at nila Julius Babaw sa mag-asawang Diskaya. Doon po kumalat ng iskandalo dahil sa kasagsagan ng mga pagbuhos ng mga malalakas na ulan, sa kasagsagan po ng mga pagbabaha sa paligid po ng Metro Manila at iba pang karatig bansa at mga munisipyo, ay umabot sa mahigit 10 million families ang naapektuhan po ng pagbabaha na ito. At ngunit, walang makita na matino o kaya ay totoo at seryosong pag-construct sa mga flood control projects. Kaya napilitan si Marcos na magkunwari. Kasi in 2023 and 2024 alone, Marcos Jr. signed the special budget request amounting to more than 400 billion pesos chargeable to the unprogrammed items both ng 2023 and 2024 budget. Hindi ko pa po nakuha ang dato sa 2025 budget. Ibig sabihin po,
Hindi lamang mga insertions, mga realignment ang mga sinisindikato nila Marcos at Romualdez. Kasi ang unprogrammed items po, nanggagaling yan on the later part of the year, mga siguro October to December, last quarter, dyan po pumapasok kung bakit kinukuha ang mga savings ng government agencies. Tapos dyan din pumapasok ang mga loan ng mga malalaki na inuutang ng gobyerno para palabasin na may mga priority projects. So ang unprogrammed items, nanggagaling po yan sa loan, sa savings, at sa mga special allocation na makukuha ng gobyerno, no, mula doon sa hindi sa regular item budget. So ibig sabihin po, ang inuutang na bilyon-bilyon, kasi every year nangungutang si Marcos ng mahigit 1 trillion pesos in the last 3 years. Kaya po umabot na sa almost 4 trillion pesos ang nadagdag sa utang ng buong bansa. So malaking bahagi pala nito ay napupunta sa unprogrammed items. Hindi pa kasama ang kinukuha nila ang mga savings ng government agencies at mga government-owned and controlled corporation. Kagaya po ng ginawa nilang pagkobra at pagkopo sa 60 billion mahigit po na kinuha nila sa PhilHealth. At sabi niya ibabalik ngayong taon o next year. Dahil nabuko na at mukhang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional, invalid at illegal ang aksyon na yon. At pwede nga makasuhan si Marcos dyan for impeachment basis, at siya po ay pwedeng managot din later on kung hindi lumusot ang impeachment complaint sa kanya, mananagot po siya sa batas, no? Dahil yun po ay technical malversation. Pagnanakaw po yun ang nangyari sa PhilHealth. Kaya nagmamadali sila ni Ralph Recto na imaniobra na maibalik pong pondo. Pero going back dito sa punto natin, all along, pinapasakay ni Marcos at lantarang nagsisinungaling siya na wala siyang kinalaman, wala siyang alam at hindi siya sangkot sa anumang flood control projects na ito. Dahil ipinapatupad lang daw nila kung ano ang nakalagay sa programa ng DPWH, as if ang mga nag-realign ay mga ang congressmen lang o mga members lang ng House of Representatives. Sila Saldico lang ngayon sa interpellation po sa budget na ito ng DPWH at even sa DBM. Tinanong po nito ng komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers. Sabi niya, di po ba sa ilalim ng Executive Order 292, mayroong provision doon na binasa pa niya na ang presidente ang final approval para maparelease o mapuntuhan ang mga unprogrammed items sa budget. At sa kanyang datos, sinasabi po nitong urban operative ng Communist Party of the Philippines na si Antonio Tinio, na ang items for unprogrammed na doon po kinuha sa budget 2023 at 2024 na datos, mahigit 4,000 flood control projects ang inaprubahan ni Marcos na punduhan mula sa flood control projects na ito mula sa unprogrammed items. My goodness! And don't forget ang binabanggit ng Diskaya Couple at ng halos lahat ng mga contractors that for every 1 billion na pangungontrata nila or for every contract na nakukuha nila, mababa na yung 25% SOP na hinihingi po ng proponents, at yan po ay umaabot pa minsan sa 30% o 35%. Kasama po dyan ang partidahan kay Speaker Martin Romualdez and of course kay Marcos Jr. Kaya malaki po ang katotohanan doon sa binabanggit ni retired Master Sergeant Gutesa ng Philippine Marines na naging security consultant o naging security team detailed kay Saldico, na naghahatid sila ng mali-maleta na mga pera, ang bawat isa ay nagkakalaman ng 40 million to 48 million pesos. Kay Romualdez, sa address niya sa number 42, Forbes or McKinley Road, sa Nara Street sa loob ng Forbes, and even dito po sa Aguado Street, and even sa Valle Verde sa bahay nila, Saldico.